nakabukas na yung aking character animator dito. In my case, meron ditong switcher sa taas, makikita niyo dito, sa gilid, sa taas, top right. Tingnan niyo yung aking mouse, ayan, ayan, andiyan siya. So, 'pag click niyo 'yan, magkakaroon kayo ng option ng dalawa. In your case, kung kayo po ay naka-trial, ang lalabas sa inyo starter lang talaga. Pero kung meron kayong license sa Creative Cloud, magkakaroon kayo ng Pro, 'yan, 'di ba? Ako, naka-Pro ako ngayon dito sa aking interface kasi mamaya magde-demonstrate ako sa inyo ng konting Pro features. Pero magsimula tayo sa starter kasi almost all of us is nagsisimula pa lang, 'di ba? So, click natin yung use starter. In my case, kung kayo po ay naka-starter na, okay na 'yan. Okay, click natin yung use starter. So, 'pag click natin 'yan, meron kayong papansin, nagbago 'to at naging starter na tayo. Okay, starter na po tayo. Pag-click niyo ng starter dito, it lets you it gives you an option kung ano yung mga puppets na gusto niyong gamitin. Yan, daming puppets dito, 'di ba? Wow, ang daming puppets niyan. Okay? So, tingnan natin yung ano, see more. Yan. Pag-click niyo na see more, magkakaroon kayo ng chance. Meron ditong ano, meron ditong link para mag-download pa kayo ng iba pang mga puppets. Alam ko dito yun, eh. Nasaan na ba yun? Check ko. File, ah, ay wala dito, sorry. Merong ano, merong link para dun sa pagkuha ng ano, ng iba pang puppet. Pero in my case, gagamitin ko muna yung mga puppets na nandito. Okay? Sige nga, try natin. Ano bang gusto niyong puppet na gawin natin? Ito na lang ito yung ano, ito yung ginamit ko nung sa preview, si Tall Starter. Okay? Nasa starter mode tayo, tapos Tall Starter yung gagamitin natin. Click natin si Tall Starter. Click natin 'yan. And as you would see, naglo-load siya ng artwork. Ito po ay galing sa Illustrator at pini-prepare na niya yung paggamit ng 'yan. Kita niyo? Hmm. Teka, i-off ko lang yung camera ko sa ano, sa StreamYard para hindi masyadong mabigat. Wait lang. Stop cam, 'yan siya. Advanced features puwede na sa lessons na ma-animate ang yes po, merong mga advanced features 'yan na, yung iba IK, inverse kinematics, draggable, at kung ano-ano pa. Pero ang focus natin ngayon is makapag-create agad tayo using the starter mode, okey? Actually aabot tayo ng 2 days kung gusto nating gawin lahat 'yan. Okey, pero umpisahan muna natin sa pinaka-basic lahat. Okey, nasa starter mode tayo and you will see na napakasimple nung interface. Meron tayo ditong puppet na niload natin kanina and meron tayong mga options dito. Puwede niyong baguhin yung kanyang aspect ratio. It's either you want this to be square, 'yan kunyari. Tapos gusto niyo na landscape, so kayo mamili. In my case, gagawin ko muna siyang square, 'di ba, square. At medyo nagla-lag ng konti yung aking computer kasi sabay-sabay yung mga process na ginagawa ko. Hopefully, umokey siya. Another one is puwede niyong baguhin yung background. Yes, sumasabay po yung ano, yung pagsasalita nung character ko. Although may konting lag sa akin. Puwede niyong baguhin yung pinaka-background natin, marami siyang characters dito. Background pala, ayan. For example, gusto kong, home and cozy sa aming living room, 'yan. So, click lang natin 'yan, puwede nating baguhin 'yan. Gusto niyo magbakasyon, puwede tayong pumunta sa beach, 'yan, 'di ba? Ganyan kadali. So, subukan natin, try niyo kung meron kayong access sa Adobe Character Animator Starter Mode, try natin. So, click ko na lang 'to. Oh, 'di ba? 'Yan. And kung gusto niyo colors lang, puwede niyong gawin. Kung gusto niyo mag-green screen, meron dito, 'yun, oh. Gano'n kadali. Puwede tayong magbago ng ganyan. Sige, subukan nga natin, try niyo. Meron po bang, nandito na at nagta-try na gamitin? Ayan, 'di ba nakakatuwa kasi ginagaya niya yung sinasabi ko. 'Di ba? 'Yun. Pati ang buhok, ang galing ng buhok, oh. Buti nga siya may buhok na gano'n, ako medyo maliit na. Medyo maiks na. Ayan. Okey, normal naman mag-lag while using the application. May time po magla-lag, ako nagla-lag din 'yun sa akin, eh. Pero kung updated talaga yung inyong computer, way back before nung 2015, as in real time talaga, medyo bumibigat din po yung aking ano and tumatanda na rin yung aking computer, parang ako. Tumatanda na rin ako. So, matanda na rin yung computer ko. This one is 2015.
Hopefully, magkaroon tayo ng version ng M1 or M2 in the future. So yun, 'di ba ang galing? Ayan. So ano yan, actually puwede niyong laruin din 'to, tingnan niyo yung kamay, this one is puwede niyong i-drag, puwede niyong baguhin yung ano, yung kung saan siya nakalagay, tapos yung kamay puwede niyong ilipat, medyo ayan, ayan. Okey, so right now meron tayong dalawang paraan. Natuwa na ba kayo dito? Saya. Lagay niyo nga, comment niyo nga saya, saya. Type niyo saya kung nasayahan kayo dito or nice, sige nice. Yung iba nagsabing nice, eh, okey? Ayan. So, meron tayong dalawang paraan. Puwede kayong gumamit ng, record your face and voice, tulad ng ginagawa natin ngayon. Nakalimutan kong banggitin sa inyo, meron kayong option din dito, kung anong gusto niyong gamitin na camera. For example, meron pa kayong ibang camera dito. Ako in my case, yung FaceTime camera yung ginagamit ko. Kung meron pa kayong ibang camera na naka-connect, puwede niyong baguhin dito, mas ma-higher quality, puwede 'yan. Audio settings, dito niyo puwedeng baguhin kung anong ginagamit niyo na microphone. 'Yan, in my case, ito yung ginagamit kong microphone, okey ko lang siya, 'yan. And kapag minsan nagla-lag siya at hindi siya tumatama sa sinasabi niyo, puwede niyo i-click yung calibrate, ano. Pag-click ko ng calibrate, anong mangyayari, ano, na-detect niya na merong mga lines. Kita niyo 'yun, 'yun, oh, 'di ba? Tignan niyo mabuti, ayan, oh, dine-detect niya. Ay hopefully sana makikita nung ano, ayan. Hindi nga masyadong accurate pala kasi natatakpan nung ano, eh, natatakpan nung microphone yung bibig ko, pero ayan, oh, 'di ba? Okey, 'yan. Meron tayong dalawang paraan, again, you can use yung what we call the record face and voice. So gawin natin. So click natin 'to, tignan niyo kung mangyayari. Click natin, record face and voice. 3, 2. Hi! Welcome to Character Animator. I hope in this tutorial you'll get to know how to use and how easy it is to do animations using Adobe Character Animator. I'll see you soon. Goodbye. Okay. So nakita nyo, meron akong na-record dito na face. Face and audio. Okay. Sige, try nyo nga, gawin nyo nga. Sumablay ako dun, pangit ng pagkaka-record ko. Pero okay lang, sige. Ayan. Tingin nyo mabuti. Sige, try nyo mag-record, bigyan ko kayo ng time. Time nyo mag-record kayo. Sige, sabay-sabay tayo. Gusto kong makita niyo kung gaano kaganda at gaano kadali ito. 'Yan. Sige, pakinggan nga natin yung record ko kanina, dun sa mali ako, nagkamali ako. I-play ko lang yung scene, tignan niyo mabuti. Hi! Welcome to Character Animator. I hope in this tutorial you'll get to know how to use and how easy it is to do animations using Adobe Character Animator. I'll see you soon. Goodbye. Yan. Pati pala yung umabot. So, katulad niyan, medyo may mali ako doon, puwede kong i-drag and drop, hanggang dun lang siya. Okay. Ang sunod, nakapag-record na tayo, 'di ba? Nagawa na natin. Sunod nating gawin, dito talaga matutuwa kayo. For example, 'di ba, ano yung sinabi ko dito, "Hi." 'Di ba, parang meron akong sinabing mataas dito na may high pitch akong nilagay dito. Panoorin natin, pakinggan natin. "Hi, ayan. So kunyari, puwede akong gumamit ng mga default dito na mga ano, mga, um, triggers. Sabi nga triggers. Puwede niyong ilagay yan diyan. Drag and drop natin dito. For example, lagyan natin dito simula. Subukan niyo, try niyo rin 'to. Yan, nagsabi ako ng hi dito, "Hi." Yan. So nag-hi ako diyan, tapos puwede ko siyang unahin dito, ilagay ko siya diyan. Tapos iusog ko dito, hanggang diyan lang, 'di ba? Tignan niyo kung anong mangyayari. I-play natin, yung ginawa kong recording kanina, magkakaroon siya ng mga custom actions. Tingnan niyo mabuti. Hi! Welcome to Character Animator. Yan, 'di ba? Welcome to Character Animator. So subukan natin ano kayo maganda. Hanap tayo dito ng ano, iba pang emotions. Kunyari ayan. Oh, 'di ba? Kunyari point left. Oh, puwede ko siyang i-drag and drop dito. Welcome to Character Animator. So ayan, gagawin ko, bibigyan ko kayo ng demonstration. Yan, naglagay ako ng ganyan. Tapos yung huli ko sumunod kong sinabi.
I hope in this tutorial I hope in this tutorial kunyari eto, I hope in this tutorial kunyari, I hope as in nagko-confuse ako, 'di ba? I hope in this tutorial, ano yung ulit ko sinabi? You'll get to know how to use, yan kunyari, how to use, pakinggan natin. How easy it is to do character animate yan mali ako 'di ba? Wala nga lang siyang editing, sana may editing dito, eh. Hopefully sana magkaroon ng editing. Kunyari nagkamali ako lagay ko dito, nagkamali ako, eh, ayan, 'di ba? And then let's say pagdating dito lagay ako isa pang animation o trigger, lagay ko siya diyan, liitan ko lang konti, masyado palang mahaba yung ano, pagkanta ko. Usog ko pa ng konti, 'yan hanggang dito lang, 'yan. Tapos gamitin ko ito, meron pa ako dito mga actions, eh, mga triggers. Pakita natin ito or eto, 'yan, ano ba? Hmm, ayan. Hindi, eto na lang yung love, maganda 'tong love, ayan, ayan. Drag natin dito, okey? Ayan tignan niyo. So, hopefully makagawa tayo ng magandang animation dito. So, subukan natin, start natin from start. Start natin from start. Start natin from beginning, yan natin. Hi! Welcome to Character Animator. I hope in this tutorial, you'll get to know how to use and how easy it is to do animations using Adobe Character Animator. I'll see you soon. Goodbye. Oh, lagay ko ng goodbye. Wave ako dito. Wave. Goodbye. Lagay ko siya dito. Ay, pareho pala yun. Sige, delete natin. Goodbye. Hanap tayo ng goodbye. Eto, wave pala ulit. Goodbye. Ayan. Sige nga, subukan nyo. Ang dali lang, di ba? Kaya siya tinawag na starter mode kasi it will let you create this type of interaction na napakadali. Ay, nabura ko yung ano, dali. Nabura ko yung trigger. Wait lang. Natabunan ko yung trigger. Undo lang natin, tapos i-move natin 'to para siya mag-goodbye. Goodbye. Ayan, hanggang dun na lang, goodbye siya, naggo-goodbye pa rin siya, nagwa-wave siya, goodbye. Hmm, 'yan. Isa pa, nakakatuwa 'di ba? Nakakatuwa. Ulitin natin, saya. Yes, mabigat talaga siya sa laptop kasi ano po siya, eh, intensive talaga 'to, intense. Sige, tignan natin. Hi! Welcome to Character Animator. I hope in this tutorial, you'll get to know how to use and how easy it is to do animations using Adobe Character Animator. I'll see you soon. Goodbye. Oh, 'di ba? Sige nga, nice ba 'yon? Yes, puwede niyo pong insert 'yan sa inyong PowerPoint file mamaya ituro ko sa inyo, 'pag in-export niyo na siya. Sige, 1 minute, bigyan ko kayo ng 1 minute to try. Eto rin, bigyan ko kayo ng chance na ano na, kung gusto niyo mag-comment kung ano yung na-experience niyo, sige po. Sige, 1 minute. Yes, puwede po siyang i-rewatch, after this session hanggang ano 'to, hanggang, um, August 25 puwede niyong magamit. Yes, puwede niyong ilagay 'to, mamaya ituro ko sa inyo paano siya i-export. Export natin 'to. Yes, okey. Mahaba pa, puwede niyo pang lagyan 'yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano, how to create your own avatar as a character, merong ganyan. Huwag kayong mag-alala, ipapakita ko sa inyo 'yan. Binibigyan ko lang kayo ng time na, to absorb this ng ano, ng hindi masyadong mabilis yung feeling, yung nanonood kumbaga. Sige, walang character animator sa starter kahit naka-pro? Hmm.
'Pag wala sir, try mo yung switcher dito sa taas. Meron nakalagay starter dito sa taas, yan oh, may switcher dito, eh. Ako nga naka-pro, eh. Naka-pro ako dati tapos meron nakalagay dito stay in starter. Pero 'pag wala pa rin yan sir, ganito gagawin natin, i-download niyo yung beta app, yung beta. Nakita niyo kanina, itong beta app. Eto, download mo 'to sir. Si Sir Gary Boy. Sir Gary Boy, puntahan mo yung beta apps dito, download mo 'to para magkaroon ka ng access sa starter mode. Okey po ba yan Sir Gary Boy? Yan, okey. Sige. Baka may mga questions kayo, questions, clarifications? Meron nabanggit kanina 1 minute yung puwede niyong gawin. Yes po, puwede kayong gumawa ng 1 minute. Alam ko depende rin sa haba ng recording, eh. Ask ko lang po kung okey sige. Sige eto, may question dito, galing kay Dane. Dane, ganda ng question mo, ah. Ask ko lang kung puwede po maglagay ng action trigger, madagdagan po ba siya o wala po diyan? 'Yang pong mga action triggers natin ay depende sa puppet, okey? Depende yan sa puppet na ginagamit ninyo. May ibang puppets dito na mas maraming triggers, may iba naman mas kaunti. So, eto naman ay puwede niyong i-extend para sa pro version, 'di ba? Yung pro version niyo, lahat ng triggers na nandiyan is translatable into the pro version na talagang manual lahat. 'Di ba? Or puwede kayong gumawa nun, puwede niyong extend sa Pro. Pero on starter mode walang capability. Parang ano lang siya, alam niyo training wheels ng kapag maglalakad kayo, mag-aaral kayong maglakad, kayong baby, 'di ba? Ang starter mode po ay, training wheels natin, okey? 'Yan. Paano po ma-delete yung recording sa voice or audio? Hindi po siya made-delete ng isa lang, puwede niyo siyang i-trash. Ito lang yung puwede niyong gawin. So, one take lang po ito talaga, one take lang ito. Walang trimming capabilities. Hindi katulad ng iba, katulad sa pro version na merong gano'n. Hopefully sana meron nga din nun sa ano, eh, sa starter mode yung puwedeng i-trim. Tulad nun nagkamali ako 'di ba, nagkamali ako dito, puwede ko siyang i-trim. Pero wala pa po siya. Yes po, safe yan, walang virus yan, ako gumawa niyan, eh. At hindi ko naman gustong ipahamak kayo. Yun ang pinaka-least na iisipin ko at gagawin ko. Hindi katulad ng ibang tao na ipapahamak kayo. Ay, may hugot. I-upgrade ko muna RAM ko. Sige po, sir. Panoorin niyo na lang yung recording nito tapos 'pag nakapag-upgrade na kayo, try niyo siya. Okey? 'Yan. Okey. So, ang tanong, let's move on. Move on na ba tayo? Paki-comment nga. Paki-comment niyo nga, move on para let's do this. Yung susunod nating step. Saya. Yes po. 'Pag nag-comment na kayo ng move on, ituturo ko sa inyo kung paano siya isa-save. Ayan, may move on na. Okay, move on. Paano tayo mag-move on? Meron tayong icon dito sa taas. Ayan, oh, meron kaming kita dito, quick export. Ayan, pag-click niyo ng quick export dito sa taas, magkakaroon dito ng dialog box para siya ay i-export niyo dito. Ayan, oh, meron siyang ganyan, 'di ba? Okay. Puwede nating export siya into, 1080 by 1080, ito. Dun sa nagtatanong kanina kung paano kaya kung i-ge-green screen o tatanggalin yung background, meron dito. Subukan niyong gawin siyang green screen dito para mawala yung background o white, subukan nating white. Pero ang iba ginagawa nila green screen din, eh. Green screen nila, kung naka-green screen 'yan, kayang-kaya niyo na agad i-edit 'yan kahit sa Filmora, sa Premiere, sa DaVinci Resolve, automatic, 'yan 'yun. 'Yan, so in my case, may nag-request kanina, gawin nating green. Tapos saka natin export. File, file, file export. Ito lang, yung quick export video, medyo hinaan lang natin ano lang, medium quality na lang, okey? Tapos saka natin i-click yung export. Pag-click natin ng export, pupunta siya sa saan siya magse-save? Sa desktop ko ata siya sinave. Teka, cancel ko, kalimutan ko, eh. Export, quick export, saan ko siya sinave? Nakalagay siya sa click ko muna 'to. Click niyo 'yan dahil pupunta siya sa ilalim ng kung ano ng mga folders. Ilagay niyo siya lalagay ko siya sa desktop ko kasi magulo, eh. Ang haba nung pagpupuntahan natin. 'Yan, ang pangalan nito is, starter mode live demo, 'yan, live demo. Oh, 'di ba? Click natin 'tong save and as you would see 'pag export ko 'to, gawin na nating high quality. 'Yan, click natin. Export, maliit lang naman, eh, 18.49 MB lang, 'yan.
Oh, 'di ba? Try niyo nga, gawin niyo siya ha, i-export niyo yung ginagawa ninyo habang naghihintay tayo, ayan. Ang kulit 'no, saya. Ayan, so natapos na 'di ba? Natapos na yung ating ginawa and nandito siya, naka-save na siya dito. So, play ko sa inyo ha. Ayan. Hi! Welcome to Character Animator. I hope in this tutorial you'll get to know how to use and how easy it is to do animations using Adobe Character Animator. I'll see you soon. Goodbye. Oh, 'di ba? Sa'kin mabilis yung preview, eh, kasi ano, wala na akong masyadong processing na din diyan. So, kita niyo, yung MP4 na 'yan, 'yan yung puwede niyong magamit at ilagay sa inyong, ginagawa sa PowerPoint, yung MP4 na 'yan. Puwede niyong tanggalan ng background or puwede kayong gumamit ng ibang website. Meron akong ginawang tutorial nun parang, BG background video remover, parang gano'n. Sa quick actions namin na video, ginawa namin yung ano na yun. Pero subukan natin mamaya kung may time pa tayo, paano tanggalin 'yan, okey? So 'yan po, 'yan yung una nating demonstration. Puwede ba i-convert to QR? Puwede po kung meron kayo na ano, ginagamit na ibang application, yung MP4 na yun, i-upload niyo at i-convert into QR. Puwede po yun. Okey, try ko na sir yung anak ko gusto sige po, maraming salamat. Okey.